Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Math 2, Quarter 1, Week 4, Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay ordinal na bilang o ordinal numbers. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Layunin: matukoy, mabasa at maisulat ang ordinal na bilang ng mga bagay mula 1st hanggang 20th sa isang pangkat mula sa point of reference. Mga bata, magbalik-aral muna tayo mula sa ating pinag-aralan noong nakaraang aralin. Noong nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa expanded form. Ang expanded form ay isang paraan ng pagsulat ng value ng bawat digit sa isang bilang na naaayon sa place value nito. Nakatutulong din ito upang mabilis na mabasa ang bilang. Isinusulat natin ang bilang sa pamamagitan ng expanded form para ipakita ang value ng bawat digit. Halimbawa, ang bilang na 2,468. Ang 8 ay nasa ones place, ang value nito ay 8. Ang 6 naman ay nasa tens place, kaya ang value nito ay 60. Ang 4 naman ay nasa hundreds place, kaya ang value nito ay 400. At ang 2 ay nasa thousands place, kaya ang value nito ay 2,000. Kaya ang expanded form ng 2,468 ay 2,000 plus 400 plus 60 plus 8. Ganito ang pagsulat ng expanded form. Sa araling ito ay pag-aaralan naman natin ang ordinal na bilang o ordinal numbers. Ano ang ibig sabihin ng ordinal na bilang o ordinal numbers? Tingnan ng mga bata. Sila ay papasok sa gate ng eskwelahan. Sinong bata ang nauuna sa pila? Sino ang pangalawa? Sino ang pangatlo? Sino ang pang-apat? At sino ang pang-5? Ang bata na may suot na bag na kulay asul ay nasa first position o unang posisyon. Ang bata naman na may suot na kulay rosas na bag ay nasa second position o pangalawang posisyon. Ang bata naman na walang suot na bag at may hawak lamang na aklat ay nasa third position o pangatlong posisyon. Ang bata naman na may suot na kulay dilaw na bag ay nasa fourth position o pang-apat na posisyon. At ang bata naman na may suot na kulay lila na bag ay nasa fifth position o pang-limang posisyon. Ang mga terminong ito ay nagsasabi ng kinalalagyan o posisyon mula sa point of reference. Tinatawag itong ordinal na bilang o ordinal numbers. Naglalarawan ito at nagsasabi ng posisyon ng isang bagay sa isang serye o pangkat. Pag-aralang basahin ang ordinal na bilang. Narito ang salita at simbolo ng mga ordinal na bilang mula 1st hanggang 20th. Una kong babasahin ang salita at susunod ang simbolo. Tignan niyo mabuti mga bata. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Makikita nyo sa ordinal na bilang na magkaiba ang salita at ang simbolo. Ang simbolo ay pinaiksing ordinal na bilang. Pag-aralan din ang tamang pagsulat ng mga simbolo. Pag-aralan naman sa Tagalog ang ordinal na bilang. Ganito basahin sa Tagalog ang ordinal na bilang. Ang first ay una. Ang second ay pangalawa. Ang third ay pangatlo.
Ang fourth ay pang-apat. Ang fifth ay panlima. Ang sixth ay pang-anim. Ang seventh ay pampito. Ang eighth ay pang-walo. Ang ninth ay pang-siyam. Ang tenth ay pansampu. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim, pampito, pangwalo, pansyam, pansampu. Pag-aralan din natin sa Tagalog ang mga ordinal na bilang mula 11th hanggang 20th. Ang 11th ay pang-11. Ang 12th ay panlabindalawa. Ang 13th ay panlabintatlo. Ang 14th ay panlabing-apat. Ang 15th ay panlabinlima. Ang 16th ay panlabing-anim. Ang 17th ay panlabimpito. Ang 18th ay panglabing-walo. Ang 19th ay panlabinsyam. At ang 20th ay pandalawampu. Bilangin uli natin. Panlabing-isa, panlabindalawa, panlabintatlo, panlabing-apat, panlabinlima, panlabing-anim, panlabimpito, panlabing-walo, panlabing-siyam, pandalawampu. Sa pagsulat ng ordinal na bilang, makikita ang pattern sa dulo ng mga salita at ng mga simbolo, ang TH. Maliban sa ordinal na bilang na first, second, and third. Ang ordinal na bilang na first at ang simbolo nito ay nagtatapos sa ST. Ang ordinal na bilang na second at ang simbolo nito ay nagtatapos naman sa ND. Ang ordinal na bilang na third at ang simbolo nito ay nagtatapos naman sa RD. Ang ordinal na bilang na first, second, and third ay naiiba. Ang fourth hanggang 10th ay nagtatapos sa TH. Ganon din sa mga ordinal na bilang mula 11th hanggang 20th. Ang mga ito ay nagtatapos sa TH, maging ang kanilang mga simbolo. Ang mga simbolo ay isinulat sa bilang. Naunawaan niyo ba mga bata kung paano ang pagbilang ng ordinal numbers sa salita at simbolo? Ngayon naman ay alamin natin ang posisyon ng mga batang ito. Inutusan ni Binibining Reyes ang kanyang mga estudyante na pumila ng maayos. Ano kaya ang posisyon ng bawat mag-aaral sa pila? Tingnan natin mga bata. Ang mga mag-aaral na ito ay sumusunod sa likuran ng mga naunang grupo. Tingnan natin kung ano ang posisyon ng mga mag-aaral sa pila. Si Kate ay nasa first position. Si LV naman ay nasa second position. Si Ann ay nasa third position. Si Nancy ay nasa fourth position. Si Betty ay nasa fifth position. Si RJ ay nasa sixth position. Si Karen ay nasa seventh position. Si Luke ay nasa eighth position. Si Luz ay nasa ninth position. Si George ay nasa 10th position. Si Ruth naman ang sumunod kay George. Kaya si Ruth ay nasa 11th position. Si Peter ay nasa 12th position. Si Beth ay nasa 13th position. Si Ken ay nasa 14th position. Si Rex ay nasa 15th position. Si Mia ay nasa 16th position. Si Roy ay nasa 17th position. Si Cathy ay nasa 18th position. Si Dan ay nasa 19th position. At ang panghuli at ang 20th ay si Jen. Si Jen ay nasa 20th position. Kayo naman mga bata, bilangin niyo muli ang posisyon ng bawat bata sa pila. Handa na ba kayo?
Magaling mga bata! Ngayon ay oras na para sa inyong pagsasanay. Pag-aralan ng ordinal na bilang ng alpabetong Pilipino. Kumpletuhin ang pangungusap. Una, ang 20th na letra sa alpabeto ay magaling. Ito ay ang letrang R. Pangalawa, ang letrang H ay pang na letra ng alpabeto. Pang-ilan ang letrang H? Magaling! Ito ay nasa 8th position. Pangatlo, ang second na letra sa alpabeto ay magaling! Letrang B. Pang-apat, ang letrang N ay pang blank na letra sa alpabeto. Magaling! Ang letrang N ay pang 15th position. Panglima, ang 19th na letra sa alpabeto ay magaling. Ito ay Q. Pang-anim, ang letrang L ay pang na letra sa alpabeto. Magaling! Ito ay pang 12th position. Pang-pito, ang third na letra sa alpabeto ay magaling! Ito ay letrang C. Pang-walo, ang letrang NG ay pang na letra sa alpabeto. Magaling! Ito ay pang 16th position. Pang-siyam, ang 6th na letra sa alpabeto ay magaling! Ito ay F. Pang-sampu, ang letrang P ay pang na letra sa alpabeto. Magaling! Ito ay pang 18th position. Tignan naman natin ang posisyon ng bawat hugis na ito. Ang hugis tatsulok ay ang point of reference. Ito ay nasa first position. Una, anong hugis ang nasa 5th place? Magaling! Ito ay bilohaba. Pangalawa, anong hugis ang nasa 9th place? Magaling! Ito ay ang pentagon. Pangatlo, anong hugis ang nasa 4th place? Magaling! Ito ay ang parisukat. Pang-apat, anong hugis ang nasa 8th place? Magaling! Ito ay ang cross. Panglima, anong hugis ang nasa 6th place? Magaling! Ito ay ang bituin. Pang-anim, anong hugis ang nasa 3rd place? Magaling! Ito ay ang parihaba. Pang-pito, anong hugis ang nasa 7th place? Magaling! Ito ay ang diamante. Pang-walo, anong hugis ang nasa 11th place? Magaling! Ito ay ang cylinder. Pang-siyam, anong hugis ang nasa 2nd place? Magaling! Ito ay ang bilog. At pang-sampu, anong hugis ang nasa 10th place? Magaling! Ito ay ang hexagon. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang ordinal na bilang ay naglalarawan at nagsasabi ng posisyon ng isang bagay sa isang serye o pangkat. Ang batang nakasuot ng blue na bag ay nasa first position.
Ang batang nakasuot ng pink na bag ay nasa second position. Ang batang walang bag ay nasa third position. Ang batang nakasuot ng yellow na bag ay nasa fourth position. At ang batang nakasuot ng violet na bag ay nasa fifth position. O yan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang math ay ordinal na bilang o ordinal numbers. Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!